kabutingting, kung maalala nyo, ang TV na ito, in-overtime ko dahil ang ating mamahaling customer ay nais na magawa agad ang TV na ito. Samsung in-overtime ko po ito. Kinabukasan po, nagpunta na po ang may-ari. Dahil sabi ko, okay na. Pagpunta po niya, nang isaksak po namin, i-plug in po namin ang kanyang outlet, ay wala na po uling power. Gaya po niyan mga kabutingting, naka-plug in po yung wire niya. Wala po siyang power. Ito po yung kanyang standby power sensor. Wala pong power. Okay po, bubuksan ko po muna. Pagmasdan nyo mga kabutingting, ito yung power supply ng Samsung na ginagawa niya. Kung makikita nyo, almost corroded na siya. Kung makita nyo, yung kanyang mga jumper connection ay ikinakabit ko na sa bandang likuran na lang ng board. Gawa ng nahirapan akong magtanggal ng kanyang mga jumper connection. Napagana ko naman, okay na siya. Kaya lang, nung pagdating ng kinabukasan, natulog lang. At nang pagdating ng kinabukasan, hindi na po siya nagising. I-plug in po natin mga kabutingting para malaman natin kung ano po ang nangyayari sa kanya. Kung buo pa ba yung kanyang fuse, pumutok pa, pero wala naman pong pumutok. Dahil pagkasaksak ko, wala lang siyang power, wala namang pumutok. Wala pa akong narinig na pumutok. Ito po yung kanyang ito lang. Ayan po, mayroon po siyang 229 volts AC. Tapos dito sa kanyang filter capacitor, standby po ito, filter capacitor. Meron po siyang 269 or 300 volts. DC na po yan mga kabutingting. Ayan po siya, oh. Pagka isinukat mo yung kanyang standby 5 volts, dito po yun, wala na pong reading mga kabutingting. Wala na po siyang reading. So meaning, maaaring sira na yung power supply na ito. At para sa akin, kaysa pabalik-balik ito sa atin kung sakaling i-repair natin, ay mas mainam na order na lang tayo ng motherboard or power board mula sa ating mamahaling mga kaibigan, kakilala na nagbibinta ng mga ganyang klaseng mga power supply ng TV. Mga kabutingting, nais ko nga mag-order muna ng power supply ng Samsung na ito upang malaman natin kung siya ay magiging okay kapag nakakuha. Sana mayroon po tayong makuhang motherboard or power supply para sa Samsung na ito. Ang kinukuhaan ko po ng mga ganitong klaseng mga motherboard, shout out sa iyo, Boss Gary ng Camarin, Caloocan. At yung kanyang parating runner na tauhan na kapag ako ang mag-order ng mga motherboard, power board, mga piyesa na kailangan ko sa akin pagre-repair, ay si Noli Francisco na siyang runner para magdala ng mga piyesa na aking kailangan. Okay? Waiting na lang po tayo at ako'y mag-order po muna ng motherboard. Okay, magandang araw mga kabutingting. Dumating na po ang order natin na power board mula kay Mr. Gary ng Camarin, Caloocan at yung kanyang tao na si Noli Francisco
na siyang nagdala ng power board na kailangan natin sa Samsung TV na ito. Ito po ang ating motherboard or power board na kailangan. Pagmasdan yung maigi, kanyang mga katangian. Kung pagmasdan nyo ang dala ng ating runner na galing kay Busgari ng Caloocan, medyo konting hawig. Konting hawig na parang kung sa ibang tingin ay hindi siya pwede. Gawa po ng medyo magkaiba po lang mga pagmumukha ng motherboard na ito. Ngunit susubukan natin siyang ikabit. Dahil nakikita ko naman po ang kanyang mga voltahe ay akma naman sa hinihinging voltahe sa ating pagkakabitan. Ang nakikita ko lamang ay medyo yung ating original na power board ay 11 pins yung kanyang Ngayon ang gagawin natin dito, yung nakuha natin ay 10 pins lang. Ito at saka ito, palitin na lang natin para masubukan natin Hoy, gagawin ka ba? Bilisan mo na! Kanina pa nag-iintay! kung uobra po yung board na ito. Okay po, wait lang at pagpalitin ko lang yung dalawa. Yung socket niya, pagpalitin lang natin kasi 11 pins yung original, 10 pins na ito kapalit. Same lang po sila kung titignan, malalaman po natin. Ipagpalitin ko lang po. Ito na mga kabuting-ting. Naikabit ko na yung motherboard na nakuha natin mula sa Kamarin, Caloocan. Medyo fit naman at medyo swak naman ng konti. Ito po yung replacement na nakuha natin. Ito po yung original. Yan na po ang original. Natanggal na po natin ito. Natanggal na po natin yan. At pinagpalit natin doon. Gawa ng 11 pins ito. 11 pins. At yung isa, yung galing sa Kamarin ay 10 pins lang. Ngayon, ipa-plug in na po natin mga kabuting-ting kung uubra po ang mother power board na ito na ating nakuha mula sa Kamarin, Caloocan. Ipa-plug in ko na po siya. Oops! Narinig nyo ba? Mayroon pong pumalo yung kanyang relay ay gumana na po. Ngunit sa pagtingin ko yung kanyang backlight hindi umiilaw. Voltage checking po muna tayo mga kabuting-ting. Titignan po natin mga kabuting-ting kung pasok ba sa unit na ito ang mga voltahe na kailangan natin. Okay. Titignan po natin dito. Mayroon po dito sa transistor na ito kung ilan ang voltage dito. Okay mga kabuting-ting, kung makita nyo mayroon po siyang 5 volts. Okay po, standby po yan. At sa pangalawang transistor, mayroon po siyang another 12 volts. So meaning mga kabuting-ting, umaandar na po ang TV natin. Dahil kung hindi pa po yan umaandar, maaaring wala po siyang 12 volts. Dapat 5 volts lang. At mayroon din siyang 12 volts. Kahit sa pangalawa, mayroon pa rin 12 volts. At sa pang-apat mga kabuting-ting,
yun, mga kabuting sa pang-apat. Ayun, sa pinakadulo, pang-lima po yan mga kabuting na transistor, mayroon po siyang 70 volts. 70 volts sa pang-lima, pang-apat wala. Nakita nyo nagbabase yung ating mahiwagang digital tester mga kabuting. Ibig sabihin, kaya siya nagbabase, maaaring resistance po ang kanyang nadidetect. Gawa ng ating digital tester, kapag ang nadidetect po niya ay zero resistance or naka-short, magdidetect po siya ng ganito. Nakita nyo mga kabuting, nagbabaser siya. Automatic po ang ating tester. Pag nakadetect siya ng kuryente, kagaya nito, mayroon siyang 70 volts. Automatic, wala na po siyang selector na ginagamit. Kagaya ng sinabi ko kanina, itong number 4, hindi po siya nagre-reading. Bagkus, siya po ay nagdidetect ng short. So, maaaring may issue ang board na ito. Okay. At wala po siyang backlight. Titignan po natin yung kanyang T-con. Mga kabuting titignan po natin ang kanyang T-con kung siya ay operated na. Meaning, pag operated na po, ibig sabihin gumagana po ang ating unit. Ang kaso, wala po siyang backlight. Ayan na po. May 12 volts po siya mga kabuting. Ito po yung fuse. Ito po yung fuse ng T-con natin. Mayroon po siyang 12 volts mga kabuting. So meaning, nag-ooperate na po yung mother, yung ating system. So buo na po yung system. Ang problema, wala po siyang backlight. Hindi po siya nagba-backlight mga kabuting. Oh. Ngayon, sisilipin po natin ang harap kung may display na po siya. At nang ma-sure natin kung talagang operation na po ang ating unit. Ipapaliktad ko lang po ang TV ha. Mga kabuting, kung makita nyo, operative po ang board na ikinabit natin. So ibig sabihin, gaya ng sabi ko kanina, kahit magkaiba man sila ng forma ng original na motherboard, sa ating kinabit na power board, operation po siya mga kabuting. Oh. Kaso lang wala siyang backlight. Meaning, ibig sabihin, sa ating pagtitest kanina, mayroon po siyang short. Subukan ko po munang i-repair yung short na nakikita ko doon para malaman ko kung yun po ang issue or talagang may problema yung kanyang backlight inverter. Sa mga ganong bagay, kung magka-problema man po ang kanyang backlight inverter, kung tayo ay wala nang ibang makuhaan ng mga ganyang klaseng mga parts ng TV, pwede po tayong mag-DIY ng backlight inverter gaya ng ginagawa natin noong mga nauna nating vlog. Pwede po natin i-convert yan kung sakaling wala na po talagang paraan na magawa yung kanyang original backlight inverter. Subukan ko po munang i-repair at nang malaman po natin kung pwede ba. Mga kabuting, ito na yung final. Gaya ng sabi ko kanina, napaka simple lang naman ng kanyang power board. Pareho lang kaysa dati. Kaya nga lang ay yung dati halos pareho lang naman sila. Kaya lang dito lang sila nagkakatalo sa backlight, kasi yung backlight niya hindi gumagana. Kaya ang ginawa natin, pinalitan na lang natin siya ng panibagong inverter. Connection ng original na backlight mga kabuting. Ayan po yun, pinutol ko po yan. Tapos kinapa ko
Hinanap yung mga tamang koneksyon ng positive, negative ng supply patungo sa backlight. Ganyan po yan. Mayroong magkakasama na pinagsama. Hindi naman ang nakalagay dito sa kanyang board. Medyo may kahirapan siyang gawin kasi kailangan sundin mo yung dating ano niya. Mayroong magkasama dyan na pinagsama tapos bago nagkaroon ng negative positive hanggang sa nakuha yung tamang connection ng negative positive. At yan, ipa-plug in natin hanggang makita natin kung siya okay na. Ayan na mga kabuting-ting, kung nakita nyo tumilaw na yung backlight niya. Kasi pagtitignan natin kung okay na talaga. Ayan na mga kabuting-ting, si Samsung. Pagkalaki niya, 55 inches. Kikita nyo, ayan siya oh. Wow! Samsung mga kabuting-ting. Ayan na oh, power na siya. Lalagyan natin siya ng video para malaman natin kung gaano siya kaganda at kakinis ng kanyang mga picture. Ang mahiwagang black pink po ang ating pang-testing. Ayan po siya. Medyo kailangan lang po natin na patagilid lang po at hindi natin kailangan kukuhaan ng isang hindihan at alam nyo naman baka si Blackpink umaapila sa ating pag-video Hindi mo mamatay ko. tayo ay makapiright. Ayan po siya mga kapatid. Sa malayuan, sa malapitan, maganda siya. Ayan. Ating halos matagal pa rin po siyang ginagawa. Mga ilang oras po. Ikot lang po sa camera. Ito po yung original na plastic po. Okay po, hanggang dito na lamang po. Sana'y naibigan nyo ang aking gawa. Pagdating ng araw na kayo ay makakagawa ng ganitong klaseng unit na kailangan i-convert ng panibagong inverter ang ating backlight. Gawa lang yung ating nakuhang motherboard ay hindi naman talaga sapat at walang kakayanan na kailangan ng ating backlight. Ang sabi kasi sa akin yung supplier ng motherboard na ating pinupukunan ay yun lang ang kanilang stock at wala nang ibang mahukunan. Kaya at ito sa paano ito na po siya sa inyong harapan. Napakagandang sumayaw. Shout out kay Mr. Gary ng Kamarin, Caloocan. Kanya po galing power at dala ko ng kanyang runner na si Mon. Maraming salamat sa inyo at nagawa ko po ang TV.